Okay, pag-usapan natin ang isang bagay na sobrang common, pero aminin natin, minsan nakakaligtaan, hypertension. Ito ay isang seryosong kondisyon na milyon-milyon sa atin ang apektado. Kaya, halika, himayhin natin to. Grabe no? 1.4 billion tao sa buong mundo ang may high blood pressure. Hindi yan biro, napakalaking numero niyan. At ang mas matindi pa, karamihan niyan ay nasa mga bansang tulad ng sa atin. Pero ito yung nakakapabahala. Halos kalahati sa kanila walang kaalam-alam na mayroon na pala sila nito. Kaya ang tanong ko sa'yo, kamusta ka? Sigurado ka bang hindi ka kasama sa 44% na yan? So, hetong nagiging takbo ng usapan natin. Uunahin natin kung bakit tinatawag na silent killer ang hypertension. Titingnan natin kung at risk ka ba, paano ito malalaman, at syempre, yung pinaka-importante, yung action plan para sa ating lifestyle at pagkain. Ready na? Okay, simulan na natin sa unang seksyon. Bakit nga ba may bansag itong tahimik na mamamatay tao? Ano ba talagang delikado dito? Well, ang hypertension sa pinakasimpleng paliwanag ay high blood pressure. Kapag ang blood pressure mo ay palaging 130/80 o higit pa, yun na yun. Yan ang magic number na kailangan nating tandaan at bantayan. At dito nagiging tricky kasi kadalasan wala kang mararamdaman, walang signs, walang warning, kaya silent killer ang tawag sa kanya kasi kumikilos siya ng patago habang unting-ting napipinsala ang loob ng katawan mo. At hindi biro yung mga pinsalang yan. Pwedeng mauwi sa atake sa puso, stroke o pagkasira ng mga bato natin. Pwede ring maapektuhan ng paningin o maging sanhi ng paghina ng pag-iisip. Sobrang seryoso nito, kaya napakahalaga na maagapan. So ngayong alam na natin kung gaano ito kadelikado, ang sunod na tanong, sino ba ang mga posibleng tamaan nito? Ikaw ba? Nasa panganib ka ba? May dalawang klase yan, yung mga bagay na hindi na natin kontrolado at yung mga bagay na, well, may magagawa tayo. At dito sa pangalawang grupo, dito tayo magfo-focus. Kasi yan ang good news, di ba? May power tayong baguhin ang mga bagay-bagay. Unahin natin yung mga wala na sa kontrol natin. Siyempre edad. Habang tumatanda, tumataas ang risk. Kung nasa lahi nyo ang high blood, isa pa yan factor. At kung meron ka ng diabetes o sakit sa bato, madalas package deal na yan. Pero heto na yung magandang balita. Ang dami nating pwedeng gawin mula sa kinakain natin, lalo na sa asin, hanggang sa pagtigil sa yosi at sobrang alak, pag-ehersisyo, pag-maintain ng healthy weight, at kahit yung pag-manage ng stress, ang laki ng kontrol natin dito. Okay, so ngayong may idea na tayo sa mga risk factors, paano mo naman malalaman kung meron ka na nga nito? Dito na papasok yung kahalagahan ng pag-alam sa iyong numero. Ang pagkuha ng blood pressure, napakasimple lang. Gamit lang ang mga aparatong ito na sigurado akong pamilyar na sa inyong. Madalas makita sa mga health center o clinic at ngayon marami na ring pwedeng gamitin sa bahay. So pag nakuha na yung reading, dalawang numero yan. Yung nasa taas, ang systolic, yan yung pressure pag bumubomba yung puso mo. Yung nasa baba naman, diastolic, yan yung pressure kapag nagre-relax yung puso mo sa pagitan ng mga tibok. Pero heto, ang isang very important reminder, kung isang beses lang na-record na mataas ang BP mo, huwag kang magpanik agad. Hindi yan automatic na hypertension na. Kailangan ng at least 2 mataas na reading sa magkaibang araw para ma-confirm. So, ang best course of action? Magpatingin sa doktor. Okay, ngayong alam na natin kung paano ito malaman, punta na tayo sa solusyon. Let's talk about our action plan. Simulan natin sa ating lifestyle. Alam mo, bago pa man umabot sa gamot, ang pinakauna at pinakamalakas nating depensa ay ang ating pamumuhay. Yung mga maliliit na desisyon natin sa araw-araw, yun ang pundasyon ng lahat. Heto ang 5 simpleng goals. Una, maging active, kahit 30 minuto lang araw-araw. Pangalawa, panatilihin ang tamang timbang. Pangatlo, at ito'y non-negotiable, itigil ang paninigarilyo. Pang-apat, i-manage ang stress. At pang-5, hinay-hinay sa alak. Simple pakinggan, pero sobrang powerful ng mga ito pag pinagsama-sama. At syempre, hindi kumpleto ang usapang lifestyle kung hindi natin pag-uusapan ang pagkain. Dito tayo sa isa sa pinakamahalaga, ang kapangyarihan ng iyong plato. Madalas iniisip natin pag healthy, hindi na masarap. Pero tingnan nyo to, hindi yan totoo.
Ang isang balansing pagkain ay pwedeng maging super delicious at kasabay nito para na ring gamot sa katawan mo. At isang madaling paraan para tandaan ito ay ang Go, Grow, Glow plate. Yung Go foods tulad ng kanin ay para sa energy. Grow foods tulad ng isda para sa pag-build ng katawan. At glow foods, yung mga gulay at prutas para sa vitamins at minerals. Ang sekreto? Balanse. So, ano ang mga dapat bawasan? Number 1 culprit? Asin. At kasama na dyan yung mga paborito nating sausawan, toyo, patis, bagoong. Bawas-bawasan din ang prito at mamantikang pagkain. At alam na natin to, yung mga soft drinks at chicherya. Ano naman ang dapat nating i-welcome sa plato? Gamit tayo ng natural na pampalasa, bawang, sibuyas, luya. Damihan ng pagkain ng prutas at gulay. Para sa ulam, yung serving na kasing laki lang ng isang pusporo, sapat na yon. At higit sa lahat, uminom ng maraming tubig. At dyan nagtatapos ang ating diskusyon, tandaan hindi mo kailangang baguhin ng lahat ng sabay-sabay. Ang pinakamahalaga ay magsimula. Kaya ang iiwan kong tanong sa'yo ay ito. Anong isang maliit at malusog na pagpili ang gagawin mo simula ngayon?